Sabi ng John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. So ang sabi dito, God so loved the world that He gave, binigay. Sino yung binigay? Religion ba? Pare iba? Pastor? Ministro? Grupo? Sekta? Anong binigay ng Diyos? Ang mga tao nagkakandara pa sa relihiyon, wala namang binigay ang Diyos na relihiyon. Niyaya mo sa Bible study, anong religion nyo? Ay, kailangan ba may religion talaga? Ano to? Application sa trabaho? Resume? Ganun ba talaga? Kailangan ba ng religion? Pagpasok mo sa langit, hindi tatanong kung anong religion mo. Dahil sa langit, walang relihiyon. Ang meaning ng religion, sa Latin, relihio, means yung naputol na relasyon ng Diyos sa tao ay idugtong. To tie again. Tanong, anong relihiyon ang kayang gawin yan? Anong religion ang kayang ibalik ang relasyon ng Diyos na banal at taong makasalanan? Anong grupo? Meron wala? Wala. Sino lang nakagawa nun? Si Jesus. So sino ang binigay ng Diyos? Ano binigay ng Diyos? Relihiyon ba o si Jesus? Ang liwanag eh. Hindi relihiyon ang binigay ng Diyos para tayo magbago. Ang binigay ng Diyos sa Jesucristo. Sabi diyan, God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. Ngayon, pag tinanggap mo relihiyon, anong natanggap mo? Membership, grupo, baptismo, di ba? Ano nangyari sa buhay mo? May nagbago? Nabago lang, panlabas. Kung ikaw magpapamiyembro sa relihiyon na bawal ang maikli ang buhok, yun, nabago yung buhok mo. Bawal alahas, yun, nabago yung panlabas mo. Pero utak mo, puso mo, hindi nagbabago. Ang kaya lang magbago niyan, si Kristo lang. Wala nang iba. Pero kung sino mang tumanggap sa binigay ng Diyos, sa Jesus na yan, sila ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay yung naniwala, nanampalataya sa kanyang pangalan. Kung may iba kang dadaanan, problema mo na yon. Hindi ka makakarating sa langit. Pero kung kay Jesus ka daan, sigurado.